Isang malakas na kalabog sa yero ng bubong ang pumunit sa katahimikan ng hating gabi. Napabalikwas ng bangon si Leo. Humahabol ang kanyang hininga. Nanlalaki ang kanyang mga mata sa dilim, pinakikiramdaman ang anumang kasunod na tunog. Wala. Tanging ang marahang pagaspas lamang ng mga dahon ng kawayan sa labas at ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawa sa tabi niya. Napalingon siya kay Elara. Kahit sa manipis na sinag ng buwan na tumatagos sa siwang ng kanilang bintana, kitang-kita niya ang payapang mukha nito. Nakangiti ito habang natutulog, ang isang kamay ay nakapatong sa kanyang sinapupunan na malapit ng mag-anim na buwan. Sila ang dahilan kung bakit sila narito. Sila ang kanyang mundo. At sa isang iglap, isang matinding pagnanais na protektahan sila ang bumalot sa puso ni Leo. Isang pakiramdam na kasing lamig ng kilabot na gumapang sa kanyang batok. Kaninang umaga lang, ibang-iba ang lahat. Ang sikat ng araw ay ginintuan at ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng sampagwita at basang lupa. Nakaupo si Leo sa kanilang beranda, humihigop ng mainit na kape, habang pinagmamasdan si Elara sa hardin. Kausap nito ang mga halaman. Ang kanyang pinsel ay maliksing sumasayaw sa ibabaw ng canvas, lumilikha ng isang obra ng mga gumamela at paru-paro. Ang kanyang buhok ay nililipad ng hangin at ang kanyang halakhak ay tila musika sa pandinig ni Leo. Ito ang kapayapaan. Ito ang buhay na pinangarap niya para sa kanila. Malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang numero mula sa Maynila. Ang kanyang ina. "Leo, anak," sabi ng boses sa kabilang linya. "Pasensya na kung nang ngayon lang ako nakatawag. May bisita kayong darating dyan," kumunot ang noo ni Leo. "Bisita ma? Sino naman po?" "Si Tia Elena mo, pinsan ng lola mo. Galing pa siyang Capiz, dumaan lang dito sa Maynila. Nalaman niyang dyan na kayo sa antik, gusto raw kayong dalawin. Lalo na't nabalitaan niyang buntis si Elara, Tia Elena." Paulit-ulit na umikot ang pangalan sa isip ni Leo. May naaalala siyang mga kwento, mga pabulong na usapan ng mga matatanda tuwing may reunion ang pamilya, tungkol sa isang kamag-anak na tila hindi tumatanda at laging nag-iisa. Ngunit mga kwento lang iyon. "Sige po ma, welcome naman po siya rito," sagot niya. Kahit may isang maliit na tinig sa kanyang isip na nagsasabing may mali. Pagdating ng hapon, isang humaharurot na tricycle ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Mula roon ay bumaba ang isang matandang babae. Maliit ito, medyo kubana ang likod at balot na balot sa isang madilim na bestida sa kabila ng init ng panahon. Ngunit nang mag-angat ito ng tingin, ang mga mata nito ay matalas at walang kakurap-kurap. Si Tia Elena. "Apo, Leo." Ang boses niya ay malambing, ngunit may kakaibang hagod na nagpatindig ng balahibo ni Leo. Niyakap siya nito ng mahigpit, isang yakap na mas malakas kaysa sa inaasahan niya mula sa isang matanda. "Tia Elena, buti po nakarating kayo ng maayos," sabi ni Elara. Lumabas ito mula sa bahay na may ngiti sa labi. Ang mga mata ni Tia Elena ay agad na napako sa tiyan ni Elara. Ang ngiti nito ay lumapad, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. "Napakaganda mong bata, Elara, at napakalusog ng dinadala mo." Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Elara. "Napakaliwanag mo, Hija. Parang nang-aakit ng gutom." Nagkatinginan sina Leo at Elara.
Isang kakaibang pagpili ng salita. Siguro ay matanda na, naisip ni Leo. Pumasok sila sa loob ng bahay. Dala-dala ni Tia Elena ang isang bayong na puno ng pasalubong, mga prutas at kakanin. Habang inaayos nila ang mga ito sa kusina, ang alaga nilang pusa na si Mingming ay dumaan. Karaniwan, si Mingming ay malambing sa mga bisita. Ngunit nang makita nito si Tia Elena, bigla itong huminto. Ang mga balahibo nito sa likod ay tumayo at isang mahinang ungol ang kumawala mula sa lalamunan nito. Umatras ito. Ang mga mata ay nakatitig sa matanda. Bago ito mabilis na tumakbo palabas ng bahay, tumawa lang si Tia Elena. Ay, mailap pala ang pusa ninyo. Ang tawang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Isang tunog na parang tuyong dahon na kinakaskas sa semento. Ang hapunan ay dumaan ng tahimik. Si Tia Elena ay puno ng mga kwento tungkol sa probinsya, ngunit si Leo ay hindi mapakali. Palagi niyang nahuhuli ang tingin ng matanda na nakatuon kay Elara, isang tingin na puno ng paghanga. Ngunit may kasama ring isang bagay na hindi niya mapangalanan, isang bagay na tila nag-aabang. Nang gabing iyon, bago sila matulog, hinalikan ni Leo ang noo ni Elara. Okay ka lang ba? Huwag mo na lang masyadong isipin si Tia. Matanda na. Tumango si Elara, ngunit hitunan na matuwa ara. Ngunit nakita ni Leo ang pag-aalala sa mga mata nito. May kakaiba sa kanya, Leo. Pakiramdam ko. Hindi nito natapos ang sasabihin. Magpahinga ka na, sabi ni Leo. Pinipilit ngitian ang asawa. Ilang oras ang lumipas at ngayon ay gising na gising ang diwa ni Leo. Nakikinig sa katahimikan. Tinitigan niya ang kisame. Ang isip ay bumabalik sa tunog na iyon. Hindi iyon bunga ng hangin. Hindi iyon sanga ng kahoy. Iyon ay tunog ng isang bagay na mabigat. Isang bagay na sinadyang bumagsak. Isang bagay na nasa kanilang bubong. At habang nakahiga siya roon, hindi makagalaw, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago sa hangin. Tila ang gabi ay nagkaroon ng sariling kamalayan. Isang kamalayang nagmamasid, naghihintay, at gutom. May humihila sa kanya pababa. Isang mabigat na puwersa ang dumadagan sa kanyang dibdib. Pinipigilan siyang huminga. Ginagapos ang kanyang mga kamay at paa sa kama. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tawagin ang pangalan ni Leo. Ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Parang binabangungot. At pagkatapos ay narinig niya ito. Isang tunog ng pagaspas. Hindi tulad ng sa ibon. Mas mabigat. Mas malagkit. Tunog ng mga pakpak na parang katad na humahampas sa hangin. Kasabay nito ang isang mahinang kaluskos sa salamin ng kanilang bintana. Paulit-ulit. Kaskas. 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 Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata. Sa dilim, naaninag niya ang isang anyo sa labas. Isang dambuhalang ibon na kulay gabi, nakadapo sa pasimano. Ang mga mata nito ay dalawang nagbabagang tuldok na pula, nakatitig ng diretso sa kanya. Hindi sa kanyang tiyan. Dahan-dahan, bumuka ang tuka nito. Ngunit hindi tuka ang lumabas. Mula ron ay lumawit ang isang dila na sinliit ng sinulid, mahaba at nangingintab sa liwanag ng buwan. Gumapang ito sa salamin, naghahanap ng siwang ng butas ng kahit anong paraan para makapasok. Palapit ng palapit sa kanya, sa anak niya. Nagpumigla si Elara.
At sa wakas, isang sigaw ang kumawala mula sa kanya. Ah! Napabalikwas siya ng bangon. Basang-basa ng pawis. Ang puso niya ay kumakaripas sa kanyang dibdib. Lumingon siya sa paligid. Ang bintana ay sarado. Walang ibon. Walang dila. Tanging ang humihilik na si Leo sa kanyang tabiman, isang panaginip. Isang masamang panaginip. Ngunit ang takot ay totoong-totoo. Niyakap niya ang kanyang sinapupunan, nanginginig. Hindi na siya nakatulog muli ng gabing iyon. Kinabukasan, habang naghahanda ng almusal si Leo, lumabas si Elara para magpahangin. Ang sikat ng araw ay hindi sapat para pawiin ang lamig na naiwan ng kanyang panaginip. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ilalim ng bintana ng kanilang silid. At doon, sa damuhan, nakita niya ang mga ito. 3 maliliit na ibon, mga pipit. Nakahandusay ang mga mata nila'y dilat at ang kanilang mga katawan ay tuyot na para bang hinigop ang lahat ng buhay mula sa kanila. Napahawak si Elara sa kanyang bibig. Pinipigilan ang pagduduwal. Elara, anong tinitingnan mo diyan? Ang boses ni Tia Elena ay nagmula sa kanyang likuran. Malambing at puno ng pag-aalala. Napatalon sa gulat si Elara. Wala po, Tia. May mga patay lang na ibon. Sabi niya, pilit na ngumingiti. Ang mga mata ng matanda ay sumulyap sa mga ibon at pagkatapos ay bumalik sa kanya. Ganyan talaga ang buhay sa probinsya, Hija. Marupok. Kaya dapat ingatan mo yang dinadala mo. May kinuha si Tia Elena mula sa bulsa ng kanyang bestida. Isang maliit na bote na may lamang maitim-itim na likido. Binuksan niya ito. At isang kakaibang amoy ang kumalat sa hangin. Amoy ng bulaklak ng kalachuchi na hinaluan ng hindi masabi ni Elara. Parang amoy ng lumang lupa o dugo. Halika, ipapahid ko ito sa tiyan mo, sabi ni Tia Elena. Ang mga ngipin ay nagliliwanag sa kanyang ngiti. Ito ay espesyal na langis. Pampatibay sa kapit ng bata. Proteksyon laban sa masasamang hangin. Automatikong umatras si Elara. Nako, huwag na po, Tia. Ayos lang po ako. Ngunit mapilit si Tia Elena. Lumapit ito. Ang mga daliri ay nanginginig sa pananabik. Sandali lang ito. Para rin ito sa ikabubuti ninyo. Hinawakan nito ang braso ni Elara. Ang mga kamay nito ay nakakagulat na malamig at malakas. Bago pa man makapalag si Elara, itinaas na nito ang kanyang damit at ipinahid ang malagkit at mabahong langis sa kanyang tiyan. Isang matinding kilabot ang gumapang sa buong katawan ni Elara. Ang pakiramdam ng malamig na langis at ang mas malamig na mga daliri ng matanda sa kanyang balat ay parang lason. Nang gabing iyon, sinubukan niyang sabihin kay Leo ang lahat. Ang panaginip, ang mga patay na ibon, ang langis, ngunit si Leo sa kanyang pagiging praktikal ay hinaplos lamang ang kanyang buhok. Baka nananaginip ka lang, mahal, sabi nito ng mahinahon. Stress lang yan sa pagbubuntis at ang mga ibon. Baka may kumain lang na pusa. Huwag mo nang masyadong isipin. Natahimik na lamang si Elara. Alam niya ang nakita niya. Alam niya ang naramdaman niya. Nag-iisa siya sa takot na ito. Hating gabi. Gising na naman ang diwa ni Elara. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa isang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nakamasid. Dahan-dahan siyang bumangon.
Maingat na hindi magising si Leo. Sumilip siya sa bintana sa kawayanan na nasa gilid ng kanilang bakuran. Ang mga payat na puno ng kawayan ay parang mga buto ng kalansay sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Noong una, wala siyang nakita. Ngunit pinilit niyang titigan ang kadiliman. At doon, sa pagitan ng dalawang puno ng kawayan, may isang anyo. Isang anyo na matangkad at napakapayat. Nakatayo lang ito, hindi gumagalaw. Isang anino na mas maitim pa kaysa sa gabi. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit alam niya, sigurado siya, na nakatingin ito ng diretso sa kanya. Nakatingin ito sa bintana nila, nag-aabang. Isang biglaang panlalamig ang bumalot sa kanya. Mas matindi kaysa sa langis, mas nakakakilabot kaysa sa kahit anong panaginip. Dahil alam niyang hindi ito katang-isip, totoo ito, at nasa labas lang ito ng kanilang bahay. Hindi na kaya ni Leo. Hindi niya kayang makita si Elara na ganito. Ang dating masayahing mga mata nito ay napalitan ng dalawang bilog ng takot. Ang kanyang balat ay namumutla. At sa tuwing may biglang kaluskos, napapatalon ito sa gulat. Ang pagtulog nito ay hindi na mahimbing. Puno ito ng mga binubulong na salita at bigla ang pag-igkas. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Stress lang ito. Hormones ng pagbubuntis. Paninibiyago sa bagong lugar. Maraming posibleng dahilan. Mga dahilang lohikal at katanggap-tanggap. Ngunit sa tuwing tinititigan niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa, lahat ng lohika ay naglalaho. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Magpapalamig lang ako sa labas. Paalam niya kay Elara na nakahiga sa kanilang kama, yakap-yakap ang unan. Bibili ako ng tsaa sa bayan, pampakalma. Hinalikan niya ito sa noo. Ang palengke ng San Ildefonso ay isang pagsabog ng buhay at kulay. Isang malaking pagkakaiba sa namumuong lagim sa kanilang tahanan. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng sariwang isda at hinog na prutas, ang halakhakan ng mga bata. Lahat ay tila normal. Saglit na gumaan ang pakiramdam ni Leo. Dito, walang mga anino sa kawayanan, walang mga ungol sa bubungan. Nagtanong-tanong siya kung saan makakabili ng mga halamang gamot. Itinuro siya sa isang sulok sa dulo ng palengke, kung saan medyo madilim at kakaunti ang mga tao. At doon niya nakita ang pwesto ni Aling Sela. Hindi ito tulad ng ibang mga tindahan. Sa halip na mga gulay at prutas, ang kanyang maliit na mesa ay puno na sano ng mga tuyong dahon, mga ugat na kakaiba ang hugis, maliliit na bote na may lamang maitim na langis, at mga anting-anting na gawa sa kahoy at buto. Ang hangin sa paligid nito ay may amoy ng insenso at lupa. Nakatayo sa likod ng mesa ang isang matandang babae. Ang kanyang mukha ay kasing kulubot ng isang tuyong dahon, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at tila tumatagos sa kaluluwa. Tumingin ito ng diretso kay Leo na para bang kanina pa siya hinihintay. "Ano ang kailangan mo, iho?" tanong nito. Ang boses ay mahina ngunit may bigat. "Pampakalma po sana, inay, para sa asawa ko. Medyo hindi po kasi siya mapakali nitong mga nakaraang araw." Tinitigan siya ni Aling Sela. Hindi kumukurap. Pagkatapos ay dahan-dahan itong umiling.
Hindi pampakalma ang kailangan mo. Natigilan si Leo. May anino sa inyong tahanan, patuloy ng matanda. Isang mangangaso ng gabi. Naakit siya sa liwanag. Lalo na sa liwanag ng isang bagong buhay. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Leo. Paano niya nalaman? Ang bahay ninyo ay nasa daanan niya. Sabi pa ni Aling Sela, ang mga mata ay nakapako sa kanya. At lalo siyang lumakas dahil may nagbukas ng pinto para sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nanginginig na tanong ni Leo. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, kumuha ito ng isang maliit na supot na gawa sa katsa mula sa mga garapon sa kanyang mesa. Dinakot niya ang magaspang na asin at ilang butil ng bawang. May ibinulong siyang mga salita na hindi maintindihan ni Leo. At pagkatapos ay inabot niya ito sa kanya. Ito, isaboy mo sa lahat ng bintana at pintuan ng inyong bahay. Ang asin ay pananggalang sa mga hindi nakikita. Lalo na kung ang bisita ninyo ay galing pa sa malayo. Napatingin si Leo sa supot. Asin at bawang. Ang utak niyang sanay sa siyensya at lohika ay nagsusumigaw na ito ay kalokohan. Ngunit ang takot sa kanyang puso, ang takot para kay Elara, ay mas malakas. Kinuha niya ang supot. Magkano po ito? Umiling lang si Aling Sela. Ingatan mo ang iyong mag-ina. Habang naglalakad pabalik, hawak-hawak ni Leo ang maliit na supot. Pakiramdam niya ay isa siyang hangal. Paano makakatulong ang katas, asin at bawang sa stress ng kanyang asawa? Ngunit habang papalapit siya sa kanilang bahay, ang pakiramdam ng pagiging hangal ay napalitan ng pamilyar na kilabot. Tila mas madilim ang anino ng mga puno, mas tahimik ang paligid. Pumasok siya sa bahay. Si Elara ay natutulog pa rin sa kwarto. Si Tia Elena naman ay nasa kusina. Nagbabalat ng mga gulay. Humuhuni ng isang lumang kanta. O, andyan ka na pala, apo. Bati nito, ngumingiti. Tumangulang si Leo at dumiretso sa kanilang silid. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Tinitigan niya ang supot sa kanyang kamay. Pagkatapos ay ang bintana. Ano naman ang mawawala sa akin? Binuksan niya ang supot. Kumuha siya ng isang kurot ng dinurog na asin at sinimulang isaboy ito sa pasimano ng bintana tulad ng sinabi ni Aling Sela. Sa eksaktong sandali na ang unang butil ng asin ay dumampi sa kahoy, blag. Isang malakas na tunog ng nabasag na babasagin ang umalingaw-ngaw mula sa kusina, sinundan ng isang malakas at marahas na pag-ubo. Nagmamadaling lumabas si Leo. Nadatnan niya si Tia Elena. Nakayuko sa sahig, pinupulot ang mga piraso ng basag na pinggan. Umuubo ito ng malakas, tila hindi makahinga. Ang muka ay namumula. Tia, ayos lang po kayo? Tanong ni Leo lalapit sana para tumulong. Biglang huminto sa pag-ubo si Tia Elena at dahan-dahang nag-angat ng tingin. At sa isang saglit, bago bumalik ang kanyang ngiti, bago niya maitago ang kanyang sarili sa likod ng maskara ng isang mahinang matanda, nakita ito ni Leo. Sa mga mata nito, hindi ito pagkabigla, hindi ito sakit. Ito ay purong galit, isang galit na malamig, sinauna at hindi makatao. Nabilaukan lang apon, sabi nito, pilit nang umingiti habang pinipigilan ang isa pang ubo. Ngunit nakita na ni Leo,
Ang babala ni Aling Sela ay totoo. At ang halimaw ay kasama nila sa loob ng bahay. Ang asin sa pasimano ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan. Nang gabing iyon, walang kalabog sa bubong, walang anino sa kawayanan. Nakatulog si Elara ng mas mahimbing kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang kanyang isip ay panandaliang pumanatag dahil sa ginawa ni Leo. Ngunit ang kapayapaan sa probinsya ay kasing rupok ng hamog sa umaga. Kapag tinamaan ng sikat ng araw, ito'y naglalaho at ang araw ay sumikat na. Nagsusuklay si Elara sa harap ng lumang salamin sa kanilang silid. Pinagmamasdan niya ang pagbabago sa kanyang katawan. Ang unti-unting pagbilog ng kanyang tiyan. Ang bagong kislap sa kanyang mga mata. Ngunit nang siya'y ngumiti, ang refleksyon niya ay hindi ngumiti pabalik. Sa isang kisap mata, ang babae sa salamin ay nag-iba. Ang kanyang balat ay nanuyo at kumulubot, kumapit sa kanyang mga buto. Ang kanyang buhok ay naging manipis at puti. Ang kanyang mga mata ay lumubog sa bungo, dalawang madilim na butas na walang buhay. Ang kanyang bibig ay bumuka sa isang tahimik na sigaw. At ang kanyang tiyan ay humumpak, naging uka. Na para bang ang buhay sa loob nito ay bigla na lang hinigup at ninakaw. Napaurong si Elara, bumagsak sa sahig. Ang puso niya ay gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sumigaw siya, "Elara, anong nangyari?" Mabilis na pumasok si Leo sa silid. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Tumingin muli si Elara sa salamin. Ang nakita niya ngayon ay ang sarili niya, namumutla at nanginginig, ngunit siya pa rin. Isang guni-guni. Ngunit ang takot na iniwan nito ay parang kamandag na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang sa gabi nangyayari ang lahat. Araw na. Ngunit ang dilim ay humahanap ng paraan para pumasok. Ang hapunan ng gabing iyon ay isang pagpapahirap. Pilit nang umingiti at nakikipag-usap si Elara. Ngunit ang bawat galaw ni Tia Elena ay kanyang binabantayan. "Kumain ka pa, apo," sabi ng matanda. Inilalapit ang isang sandok ng kanin sa plato ni Elara. "Kailangan mong lumakas para sa apo ko sa tuhod." Ang boses nito ay puno ng paglalambing, ngunit ang mga mata ay may kakaibang kislap. Habang kumakain si Tia Elena, may isang butil ng kanin na dumikit sa gilid ng labi nito. Automatikong inilabas nito ang kanyang dila para dilaan ito. At nakita ito ni Elara sa isang iglap na hindi man lang napansin ni Leo. Ang dila ng matanda ay tila humaba. Isang pulgadang mas mahaba kaysa sa normal. Payat, madilim, at halos tumulis ang dulo bago ito mabilis na bumalik sa loob ng bibig nito. Nabitawan ni Elara ang kanyang kutsara. "Hindi ako nababaliw," sabi niya sa sarili. "Nakita ko yon. Totoo yon." Kinabukasan, nagdahilan si Tia Elena na masakit ang kanyang likod at magpapahinga muna sa kanyang silid. Si Leo naman ay lumabas para bumili ng ilang kagamitan. Ito na ang pagkakataon ni Elara. Kailangan niyang malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura ng silid ng bisita. Sumingaw mula sa loob ang pamilyar na amoy. Ang amoy ng langis. Ngunit ngayon, mas matapang ito. Hindi lang amoy kalachuchi at lumang lupa. Mayroon pa. Amoy ng nabubulok na laman. Ang silid ay malinis, napakalinis, na tila walang natutulog dito. Ngunit sa ilalim ng kama,
May isang maliit na baul na kahoy. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nasa loob nito ang bote. Ang bote ng itim na langis. Sa tabi nito ay may iba pang mga bagay. Mga tuyong dahon, isang kumpol ng itim na buhok na itinali ng pulang sinulid at isang maliit na figurin na gawa sa itim na kandila. Hugis ng isang buntis na babae. Kinilabutan si Elara. Ito ay hindi gamot. Ito ay hindi proteksyon. Ito ay isang ritual. Ang langis na ipinapahid sa kanya gabi-gabi ay hindi pananggalang. Isa itong pang-akit, isang lason na unti-unting nagpapahina sa kanya at nagmamarka sa kanyang anak para sa halimaw na nag-aabang sa labas. Puno ng galit at takot, kinuha ni Elara ang bote. Kailangan itong mawala. Itatapon niya ito sa bintana. Ibubuhos sa lupa. Kahit saan basta't malayo sa kanya. Tumalikod siya, hawak ang bote, at hahakbang na sana palabas ng silid. Ngunit may nakaharang sa pinto. Nakatayo roon si Tia Elena. Hindi na ito kuba. Nakatayo ito ng tuwid. Ang mga mata ay nag-aapoy sa dilim ng pasilyo. Walang ngiti sa kanyang mga labi. Bago pa man makasigaw si Elara, isang kamay na parang bakal ang humablot sa kanyang pulsuhan. Ang lakas. Ang lakas nito ay hindi para sa isang matanda. Huwag mong itapon ang gamot, apo. Bulong ni Tia Elena. Ang boses ay hindi na malambing, kundi isang mapanganib na sitsit na puno ng lamig. Para iyan sa kalusugan ng iyong anak. Binitawan ni Tia Elena na ang braso ni Elara na parabang napaso. Mabilis na bumalik ang pagiging kuba nito, ang anyo ng isang mahinang matanda. Naku, pasensya na apo. Sabi nito. Ang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Napahigpit yata ang hawak ko. Nag-aalala lang ako na baka madulas ka. Ngunit hindi na naniniwala si Leo. Nakita niya ang kislap sa mga mata nito. Narinig niya ang lamig sa boses nito bago ito magbalat kayo. Kinuha niya ang bote ng langis mula sa kamay ni Elara at inilapag ito sa mesa. Ayos lang po, tiya, sabi ni Leo. Ang boses ay pilit na pinapakalma. Medyo magpapahinga lang po muna o kami. Hinila niya ng marahan si Elara palayo ron, palayo sa silid, palayo sa matanda. Sa loob ng kanilang kwarto, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang nanginginig na asawa. Nakita ko, bulong niya sa buhok nito. Nakita ko kung paano kanya hinawakan. Hindi na to Daduto, dito tama Elara. Kailangan nating umalis dito. Ngunit alam nilang pareho na hindi ganoon kadali iyon. Ang pag-alis ay mangangahulugan ng komprontasyon. At may kung anong nagsasabi kay Leo na hindi pa sila handa para doon. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niya ng isang bagay na maipapakita sa pulis, sa pamilya kahit kanino sa bamatang. Isang bagay na magpapatunay na hindi sila nababaliw. Biglang may pumasok sa kanyang isip. Mga putol-putol na alaala. Mga pag-uusap ng kanyang lolo at ng kanyang ama. Mga boses na bumubulong tuwing may lamay. Isang kamag-anak na isinumpa. Isang tiya na iniiwasan ng lahat na hindi dapat binabanggit ang pangalan. Dati, para sa kanya, mga kwentong pambata lang iyon. Ngayon, ang mga kwentong iyon ay tila mga piraso ng isang mas malaking palaisipan. May mga lumang gamit sila lolo dito, sabi niya kay Elara. Nakatago sa bodega sa itaas. Babalikan kita. Ilak mo ang pinto.
Ang bodega ay maliit at masikip, amoy alikabok at lumang kahoy. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit at maruming bintana. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang malaking baul na gawa sa nara. Ang mga bisagra nito ay kinakalawang na. Binuksan niya ito. Isang mabigat na pag-angal ang kumawala mula sa baul na tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Sa loob, nakasalansan ang mga lumang damit na amoy naphthalene. Mga sulat na naninilaw na ang papel. Mga sertipiko ng binyag at kasal. Kasaysayan ng kanilang pamilya nakakulong sa isang kahon na kahoy. At sa ilalim ng lahat, nakita niya ito. Isang makapal na photo album na balot sa katad. Dinala niya ito malapit sa bintana kung saan may kaunting liwanag. Ang mga pahina ay marupok na sa katandaan. Binuklat niya ito ng may pag-iingat. Mga larawang itim at puti. Ang kanyang lolo at lola noong sila'y mga bata pa, nakangiti at walang kamuwang-muwang sa mundo. Ang kanyang ama, isang paslit na nakasakay sa isang kalabaw. Napangiti si Leo. Ito ang kanyang pamilya. Ito ang kanyang dugo. At pagkatapos, ibinuklat niya ang isa pang pahina. Napatigil ang kanyang paghinga. Ang larawan ay mukhang kuha pa noong dekada 50. Nakatayo sa harap ng isang lumang bahay na bato ang kanyang lola sa tuhod, si Inang Asuncion. Bata pa ito sa larawan, marahil ay nasa 30 anyos. Sa tabi nito nakatayo ang isang babae, nakasuot ng bestidang may mataas na kwelyo na uso noong panahong iyon. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong alon at ang kanyang mukha ay seryoso. Ngunit ang mukhang iyon, kinilabutan si Leo. Bawat detalye ng mukha, mula sa hugis ng mga mata, sa tulis ng ilong, hanggang sa manipis na mga labi. Ito ang babaeng nasa ibaba. Ito ang babaeng nagpapanggap na kanyang tiya Elena. Ngunit paanong nangyari iyon? Ang litratong ito ay halos 70 taon na ang tanda. Ang babaeng katabi ng kanyang lola sa tuhod ay dapat kasing tanda na nito ngayon kung hindi pa patay. Pero hindi. Ang babae sa litrato at ang babaeng nasa kusina nila ay iisa. Walang pinagbago. Walang kulubot. Walang bahid ng katandaan. Nanginginig ang mga kamay ni Leo. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Mayroon siyang isang litrato na kinunan niya noong unang araw, noong kararating lang ni Tia Elena. Ipinagtabi niya ang screen ng cellphone at ang lumang litrato. Walang duda, parehong-pareho. Ang babaeng ito ay hindi tumatanda. Isang matinding takot, mas malalim at mas malamig kaysa sa kahit anong naramdaman na niya. Ang biglang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Bumagsak ang album mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Nanuyo ang kanyang lalamunan. Ang tibok ng kanyang puso ay hindi nakabog, kundi isang mabangis na pagtambol sa kanyang dibdib. Nagbabadyang kumawala. Hindi maaari. Imposible. Ngunit naroon ang patunay. Itim sa puti. Isang multo mula sa nakaraan na nabubuhay sa kanyang kasalukuyan, natutulog sa kabilang silid at kumakain sa kanilang hapagkainan. Biglang nagkaroon ng kahulugan ang lahat. Ang takot ng pusa. Ang mga patay na ibon sa ilalim ng bintana. Ang mga bangungot ni Elara tungkol sa may pakpak na nilalang.
Ang babala ni Aling Sela tungkol sa mga ngaso ng gabi na naaakit sa liwanag ng bagong buhay. Ang asin at bawang na dati katawa-tawa sa kanyang paningin, ngayon ay tila napakahinang pananggalang laban sa isang bagay na hindi niya lubos maintindihan. Ang mga kwento ng kanyang lolo, ang mga ibinubulong na usapan, isang kamag-anak na isinumpa. Hindi siya kamag-anak, hindi siya tao. Isa siyang hindi niya masabi ang salita. Masyadong sinauna, masyadong imposible. At kasama ito sa loob ng bahay, kasama ang kanyang buntis na asawa. Isang biglaang pangangailangan na kumilos ang bumuhay sa kanyang nanigas na katawan. Kailangan niyang makabalik kay Elara. Kailangan niyang ilayo ito sa bahay na ito. Ngayon na, kriki. Napahinto si Leo. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila ninakaw. Isang tunog mula sa hagdanan. Isang mahina, ngunit malinaw na pag-angal ng isang baitang na inapakan. May paakyat. Papunta sa kinaroroonan niya. Mabilis niyang pinulot ang album, isinara ito, at itinulak pabalik sa loob ng baul, kasabay ng dahan-dahang pagpihit ng seradura ng pinto ng bodega. Narinig ni Leo ang dahan-dahang pag-akyat. Isang baitang, isa pa, papalapit. Walang oras mag-isip. Mabilis niyang isinara ang takip ng baul. Hindi na inabalang ilak pa ito. Gumapang siya sa likod ng isang lumang aparador. Ipinagsiksikan ang sarili sa makipot na espasyo sa pagitan nito at ng pader na puno ng agiw. Ang alikabok ay pumasok sa kanyang ilong at kinailangan niyang pigilan ang isang malakas na pagbahing. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Isang anino ang gumuhit sa sahig na kahoy. Pagkatapos ay pumasok si Tia Elena. Hindi ito gumalaw na parang matanda. Ang bawat hakbang nito ay tahimik, kalkulado, tulad ng isang mandaragit. Inilibot nito ang kanyang mga mata sa buong silid. At naramdaman ni Leo na tila kaya siyang tusukin ng mga titig na iyon kahit sa likod ng aparador. Huminto ito. Tumingala ito na parang may inaamoy sa hangin. Naramdaman ni Leo ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Pinigil niya ang kanyang hininga hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Huwag dito. Huwag ngayon. Pagkatapos ng ilang sandali na parang walang katapusan, tumalikod si Tia Elena at isinara ang pinto. Narinig ni Leo ang mga yabag nito. Papalayo, pababa ng hagdan. Naghintay pa siya ng ilang minuto bago siya naglakas loob na lumabas. Nanginginig ang buong katawan niya. Kailangan niyang makaalis. Kailangan niyang makapunta kay Aling Sela. Dumaan siya sa likod bahay, tumatakbo sa pagitan ng mga puno. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Ang bawat anino ay tila humahabol sa kanya. Ang bawat kaluskos ng dahon ay parang mga yabag na sumusunod. Natagpuan niya si Aling Sela hindi sa palengke, kundi sa isang maliit at abandonadong kapilya sa gilid ng baryo. Nakaupo ito sa isang lumang bangko sa harap ng isang altar na walang santo, na para bang hinihintay siya walang paligoy-ligoy. Inilabas ni Leo ang cellphone at ipinakita ang magkatabing litrato, ang luma at ang bago. Tia Elena, sa litrato, pareho sila, paano? Ang mga salita ay hirap lumabas sa kanyang bibig. Mapait na ngumiti si Aling Sela, isang nangngiti na hindi dala ng tuwa, kundi ng isang matagal ng pasanin.
Dahil hindi siya tumatanda, iho. Ang mga tulad niya ay hindi namamatay sa sakit o sa katandaan. Sila ay pinapatay. Ano siya? Bulong ni Leo. Kahit na may isang bahagi sa kanya na ayaw marinig ang sagot. Isa siyang aswang, sabi ni Aling Sela. Ang salita ay tila may sariling bigat at lamig. Isang uri na tinatawag na tik-tik. Ang kanyang pagkain ay ang mga sanggol na hindi pa naisisilang. Napahawak si Leo sa pader para suportahan ang sarili. Ang kanyang mga tuhod ay tila naging putik. Pero bakit kami? Bakit si Elara? Dahil hindi ito nagkataon lang. Malungkot na sagot ng matanda. Ito ay isang sumpa. Isang sumpa na ipinataw sa iyong angkan maraming henerasyon na ang nakalipas. Ikinuwento ni Aling Sela ang lahat. Ang ninuno ni Leo, ang kanyang lolo sa tuhod na silakan, ay matalik na kaibigan ng pamilya ni Elena. Ngunit sa likod ng pagkakaibigang iyon ay may inggit. Isang gabi, ninakaw ni Lakan ang isang anting-anting na nagpoprotekta sa pamilya ni Elena mula sa karamdaman at masamang kapalaran. Dahil sa pagkawala ng anting-anting, nagkasakit at namatay ang buong pamilya ni Elena. Sa kanyang huling hininga, habang nakikita ang pagkakanulo sa mga mata ni Lakan, isinumpa niya ito. Ang dugo ng iyong dugo ang magbayad sa dugo ng aking dugo, sabi ni Aling Sela. Ginagaya ang tinig ng sumpa. Ang panganay sa bawat salinlahi ng iyong angkan ay magiging pagkain ko. Hihigupin ko ang kanilang buhay bago pa man nila masilayan ng araw. At sa kanilang lakas, ako ay mabubuhay magpakailanman. Si Tia Elena, patuloy ng matanda, ay ang pisikal na anyo ng sumpang iyon. Isang halimaw na ginawa ng galit at pagkakanulo. At ngayon, narito siya para maningil. Ang langis na ipinapahid niya kay Elara ay hindi proteksyon. Ito ay lason na unti-unting nagpapahina sa ina, habang pinapataba ang sanggol para sa kanyang pag-ani. Gumuho ang mundo ni Leo. Ang lahat ng nangyayari ay hindi isang atake. Ito ay isang pagbabayad utang na siya, ang kanyang asawa at ang kanyang anak ang napiling magbayad. Ano ang gagawin namin? Tanong ni Leo. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. May isang paraan, sabi ni Aling Sela. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Isang sinaunang ritual na maaaring pumutol sa sumpa at magtaboy sa kanya. Ngunit ito ay mapanganib. Kailangan itong gawin sa tamang oras. Kailan? Mabilis na tanong ni Leo. Gagawin ko ang lahat. Tumingin si Aling Sela sa labas, sa papalubog na araw. Ang susunod na kabilugan ng buwan. Kung kailan pinakamalakas ang kanyang kapangyarihan at kung kailan din siya pinakamadaling masugatan. At kailan iyon? Tumingin ng diretso si Aling Sela sa mga mata ni Leo at ang sinabi niya ay nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Bukas ng gabi. Nagpaalam si Leo. Ang isip ay gulong-gulo sa mga instruksyon para sa ritual. Ngunit bago siya makaalis, hinawakan ni Aling Sela ang kanyang braso. Iho, makinig ka. Babala ng matanda. Ang boses ay mahina at mapanganib. Sa oras na malaman niyang alam ninyo na ang kanyang sekreto, hindi na siya maglalaro. Papaslang na siya. Nang bumalik si Leo, alam na agad ni Elara na may nangyaring mas masama pa sa kanyang mga kinatatakutan. Hindi ito pumasok ng dahan-dahan. Bumukas ang pinto ng malakas at si Leo ay pumasok na tila hinahabol ng lahat ng demonyo sa impyerno.
Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at ang kanyang paghinga ay putol-putol. "Leo, anong nangyari?" tanong ni Elara. Napabangon mula sa kama. Isinara ni Leo ang pinto at mabilis itong nilock. Humarap siya sa kanya. Ang dibdib ay tumataas baba. "Nakita ko ang litrato. Nakita ko siya," sabi niya. Hirap buuin ang mga salita. "Sino? Ano ang nakita mo?" tanong ni Elara. Hinahawakan ang nanginginig na braso ng asawa. Huminga ng malalim si Leo. Pinipilit na buuin ang mga salita sa kabila ng takot na bumabara sa kanyang lalamunan. "Si Tia Elena," halos pabulong niyang sabi. "Ang litrato sa baul, kasama niya ang lola ko sa tuhod. 70 taon na ang nakalipas. Pero parehong-pareho ang mukha niya. Elara, hindi siya tumatanda." Isang malamig na bato ang tila bumagsak sa sikmura ni Elara. Ang lahat ng kanyang bangungot, ang kanyang mga guni-guni, lahat ay totoo. Hindi siya nababaliw. Hindi siya tao, Elara." Humihikbing sabi ni Leo. Ang mga luha ng takot at kawalan ng pag-asa ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Isa siyang halimaw. Totoo lahat. Ang sumpa, ang sanggol, siya ang aswang. Ang salitang iyon na minsang binibigkas lamang sa mga kwentong pambata ay umalingaw-ngaw sa kanilang silid, puno ng bigat at kamatayan. Niyakap ni Elara si Leo. Pareho silang nanginginig. 2 taong naligamag, 2 taong naliligaw sa isang napakalaking dilim. Ang kanilang munting paraiso ay naging isang kulungan, isang bitag. Habang sila'y magkayakap, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa labas ng pinto. Ang pagpihit ng seradura. Hindi ito kumakatok, dahan-dahang bumukas ang pinto. Nakatayo ron si Tia Elena. Ngunit hindi na ito ang kuba at mahinang matanda na kanilang kilala. Nakatayo ito ng tuwid. Ang kanyang likod ay hindi nabaluktot, na tila ibinuhos niya ang bigat ng mga taon na kanyang pinapasan. At ang kanyang ngiti. Nawala na ang malambing na ngiti. Ang nasa labi niya ngayon ay isang ngisi na hindi abot sa mata, kundi tila lalamunin ang lahat ng liwanag sa silid. Sa wakas, sabi nito, ang boses ay hindi na sa kanya. Ito ay isang bulong na sinauna at malamig, na parang hangin na nagmumula sa isang puntod. Nalaman niyo rin, hindi makagalaw sina Leo at Elara. Ang takot ay parang tanikalang gumapos sa kanila. Ang lolo ng lolo mo, patuloy ng nilalang, ang mga mata ay nakapako kay Leo. Ay isang magnanakaw. Kinuha niya ang buhay ng aking pamilya. Kaya nararapat lamang na ang utang na dugo ay bayaran ng dugo. Habang ito'y nagsasalita, ang ilaw sa kanilang silid ay kumurap-kurap na tila isang kandilang nauubusan ng hininga. Isang malamig na hangin ang umihip sa loob ng kwarto. Kahit nasarado ang lahat ng bintana, pinapatay ang apoy ng gasera sa kanilang mesa. Kumislap muli ang ilaw at pagkatapos ay tuluyan na itong namatay. Ang tanging liwanag na natira ay ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ginuguhit ang nakakakilabot na anyo ni Tia Elena sa dilim. Dahan-dahan itong humakbang papasok sa silid. Ang dila niya'y lumabas, mas mahaba kaysa sa dapat, at dahan-dahang dinilaan ang kanyang mga labi.
Salamat sa pag-aalaga sa aking pagkain. Ang sabi nito, ang ngisi ay lalong lumapad. Ipinapakita ang madidilaw na ngipin na tila mas matutulis kaysa dati. Ngayong gabi na ang anihan. Nabasag ang pagkatulala ni Leo nang marinig niya ang kalampag. Ang lock ng pinto. Sinusubukan itong isara ni Tia Elena mula sa labas. Kinukulong sila. Hindi, sigaw ni Leo. Isang puwersang hindi niya alam kung saan nanggaling ang bumuhay sa kanya. Tinulak niya ang mabigat na aparador at isinandal sa pinto. Habang si Elara naman, nanginginig sa takot, ay tinutulak ang kama para humarang din. Mula sa labas, narinig nila ang isang tawa. Hindi ito ang tawa ng isang matanda. Ito ay isang halakhak na puno ng pang-aalipusta at gutom. Isang tunog na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang katawan. Magtago kayo hanggat gusto nyo, sabi ng boses mula sa kabilang panig ng pinto. Ang buwan ay aakyat din. At kapag siya ay buo na, walang pinto o bintana ang makakapigil sa akin. Narinig nila ang mga yabag nito, papalayo sa kanilang pinto. Ngunit ang pakiramdam ng presensya nito ay nanatili, nakapalibot sa buong bahay, na parang isang ahas na naghihintay sa kanyang biktima. Nanginginig na kinuha ni Leo ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang sinusubukan niyang i-dial ang numero ni Aling Sela. Sa kabutihang palad, may signal pa. Aling Sela! Sigaw niya sa telepono nang ito'y sumagot. Alam na niyang alam namin. Kalma, iho, sabi ng boses sa kabilang linya, ngunit kahit sa boses ng matanda ay may bahid ng pagmamadali. Makinig kang mabuti. Ang bahay ang inyong sandata. Ang mga bagay na may sariling buhay at lakas mula sa lupa at dagat, iyon ang inyong pananggalang. Ano po ang gagawin namin? Asin! Maraming asin. Isaboy niyo sa lahat ng siwang. Sa ilalim ng pinto, sa mga bintana, ang bawang dururgin niyo at ipahid sa mga hamba. Hindi niya kayang tiisin ang amoy at anghang niyan. Mabilis na kumilos sina Leo at Elara. Habang nasa telepono pa rin si Leo, kinuha ni Elara ang lahat ng asin at bawang na mahahanap nila sa kanilang maliit na pantry sa loob ng kwarto. Gumapang siya sa sahig, isinasaboy ang magaspang na asin sa ilalim ng pinto. Ang bawat butil ay tila isang dasal. Dinurog naman ni Leo ang bawang gamit ang paa ng isang upuan at ipinahid ito sa mga gilid ng bintana. Ano pa po? Tanong ni Leo. Mayroon ba kayong buntot pagi? Tanong ni Aling Sela. Buntot pagi, wala po kaming ganun. Mayroon sa bodega, sa loob ng baul. Isang latigo na gawa sa pinatuyong buntot ng pagi. Hanapin mo. Iyan ang pinakamalakas na sandata laban sa kanya. Napatingin si Leo sa bintana. Ang bodega ay nasa kabilang bahagi ng bahay. Para makapunta roon, kailangan niyang lumabas ng silid. Sa labas ng silid. Hindi ko po kayang lumabas, sabi ni Leo. Ang boses ay nanginginig. Kailangan mong lakasan ang iyong loob, iho. Para sa iyong mag-ina. Magdasal ka. Ang dasal ay may kapangyarihan, sabi ni Aling Sela. Habang sila'y nag-uusap, nagsimula ang isang tunog. Isang mahinang kalmot sa pader. Pagkatapos ay sa sahig, sa ilalim nila. At pagkatapos ay sa kisame. Tila may kung anong gumagapang sa lahat ng sulok ng bahay. Sinusuri ang bawat kahinaan. Aling Sela, andyan na si Aso.
Bulong ni Elara. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Mula sa labas ng pinto, narinig nila ang boses ni Tia Elena. Ngunit ngayon, ito'y malambing at puno ng pag-aalala, tulad ng dati. Elara, Apo Ila Leo, buksan niyo ang pinto. Bakit kayo nagkukulong dyan? May nangyari ba? Nag-aalala ako sa inyo. Ang boses ay puno ng pagmamahal, ngunit alam nilang ito'y isang kasinungalingan, isang lason na binalutan ng pulot. Huwag kayong maniwala, sigaw ni Aling Sela mula sa telepono. Isa yang bitag. Hindi sila sumagot. Hinigpitan nila ang kanilang mga hawak sa isa't isa. Ang kanilang mga likod ay nakasandal sa pader. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pinto. Biglang tumigil ang panunukso. Tumigil din ang mga kalmot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Aling Sela, tanong ni Leo sa telepono. Walang sagot. Tanging isang mahabang tunog ng static. Aling Sela! Nawala ang linya. Naputol ang kanilang koneksyon sa labas. Mag-isa na lang sila. At sa gitna ng katahimikang iyon, narinig nila ang isang bagong tunog. Hindi ito kalmot. Hindi ito boses. Ito ay ang tunog ng mabibigat na pagaspas ng pakpak. Nagmumula sa itaas. Nagmumula sa kanilang bubong. Ang tunog ng pagaspas ay papalakas ng papalakas. Sinundan ito ng isang nakakakilabot na tunog ng pagkalmot, hindi sa kahoy, kundi sa yero. Tila may isang dambuhalang hayop na may mga bakal na kuko na sinusubukang wasakin ang kanilang bubong. Tumingala sina Leo at Elara. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot, habang ang alikabok at maliliit na piraso ng kisame ay nagsimulang mahulog sa kanila. Hindi maaari, bulong ni Elara. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong silid. Nasinundan ng tunog ng pagpilas ng metal. Isang siwang ang bumukas sa kanilang kisame. At ang malamig na liwanag ng kabilugan ng buwan ay pumasok, tila isang napakalaking mata na nakatitig sa kanila mula sa langit. At sa siwang na iyon, bumaba ang isang bangungot. Ang anyo ay hindi na kay Tia Elena. Ang katawan nito mula bewang pababa ay sa isang dambuhalang paniki na kulay abo. Ang mga pakpak na parang katad ay bumabalot sa dilim. Ang pangitaas na bahagi ng katawan nito ay sa isang babaeng payat na payat. Ang balat ay maputla at nakadikit sa mga buto. Ang buhok nito ay mahaba at puti, nililipad ng hangin. At ang muka ay kay Tia Elena pa rin, ngunit ngayon ay wala ng anumang bahid ng pagiging tao. Ang kanyang mga mata ay dalawang nagbabagang pula, at ang kanyang bibig ay bumuka sa isang hindi natural na lawak, naglalabas ng isang matinis at nakabibinging sigaw. Sa isang malakas na hiyaw, tuluyan nitong sinira ang bubong at lumapag sa gitna ng kanilang silid. Ang sahig na kahoy ay umuga sa bigat nito. Naitulak ni Leo si Elara sa likod niya, isang desperadong kilos ng pagprotekta. Huwag kang lalapit. Sigaw niya, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang halimaw ay tumawa, isang tunog na garalgal at hindi mula sa lalamunan ng tao. Matagal ko nang hinihintay ito, sitsit nito. Ang bawat henerasyon, mas nagiging matamis ang aking pagkain. Inunat nito ang isa nitong kamay. Ang mga daliri nito ay humaba at tumulis
naging mga kuko na kayang pumunit ng laman. Biglang naalala ni Leo ang sinabi ni Aling Sela. Ang buntot pagi. Elara, ang bool, sigaw niya. Mabilis na gumapang si Elara patungo sa lumang baul sa sulok ng silid. Habang si Leo ay sinubukang agawin ang atensyon ng halimaw. Kinuha niya ang isang sirang upuan at ibinato ito. Tumama ito sa dibdib ng aswang, ngunit tila isa lamang itong maliit na bato. Isang hangal, sabi ng halimaw, at sa isang mabilis na kilos, lumipad ito patungo kay Leo. Ikinumpas nito ang matutulis na kuko. Umiwas si Leo, ngunit nahagip pa rin ang kanyang braso. Isang matinding sakit ang gumuhit. At nakita niya ang tatlong malalalim na hiwa na agad pinagbugahan ng dugo. Leo! Sigaw ni Elara. Binuksan niya ang baul. At nakita ito sa loob. Isang itim. Makintab na latigo na may tulis sa dulo. Ang buntot pagi. Inihagis niya ito kay Leo. Nasalo ito ni Leo. Sa sandaling mahawakan niya ang hawakan nito na balot sa telang pula, isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang braso. Tinataboy ang sakitit at pinapalitan ito ng lakas. Muling sumugod ang aswang. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na si Leo. Iwinasiwas niya ang latigo. Isang matinis na tunog ng paghampas sa hangin ang narinig at ang dulo nito ay tumama sa pakpak ng halimaw. Isang nakakabinging atungal ng sakit ang pinakawalan ng aswang. Kung saan tumama ang latigo, umusok ang balat nito na parang nasusunog. Ang buntot pagi na pinabanal ng mga ritual ay lason sa mga tulad niya. Umatras ito. Ang mga pulang mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit hindi na kay Leo ito nakatingin. Nakatitig ito kay Elara. Ang bata, ungol nito, bago pa man makakilos si Leo. Ang bibig ng halimaw ay bumuka at mula roon, isang bagay na halos hindi makita sa dilim ang lumabas. Isang dila na sinliit ng sinulid, itim at nangingintab. Lumipad ito sa hangin na parang ahas, mas mabilis kaysa sa kayang sundan ng mata. Direktang patungo sa nakaumbok na tiyan ni Elara. Huwag! Sigaw ni Leo. Iwinasiwas niya muli ang latigo, sinusubukang tamaan ng dila, ngunit napakabilis nito. Itinapon ni Elara ang isang dakok ng asin na nasa kanyang bulsa. Ang ilang butil ay tumama sa dila na nagpaatras dito ng bahagya, ngunit hindi ito napigila. Sa isang desperadong kilos, itinulak ni Leo ang lahat ng kanyang lakas. Tumakbo siya, hindi para atakihin ang halimaw, kundi para harangin ang daraanan ng dila. Ngunit alam niyang huli na siya. At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Elara, na kanina pa'y nakasandal sa pader, ay ginamit ang lahat ng natitira niyang lakas. Kinuha niya ang isang matulis na piraso ng kahoy na nabakbak mula sa sahig, nang ang dila ng aswang ay 1 pulgada na lang ang layo sa kanyang tiyan. Itinarak niya ang kahoy sa sahig. Sa mismong daraanan ng dila. Ang dila na parang isang buhay na nilalang ay nabigla. Nabutas ito sa matulis na kahoy at napako sa sahig. Isang sigaw na hindi mula sa mundong ito ang bumasag sa gabi. Ang sigaw ay nagmula sa aswang. Ang sakit ay napakatindi, isang direktang koneksyon mula sa dila patungo sa puso nito. Ito na ang pagkakataon ni Leo. Habang ang halimaw ay nagwawala sa sakit,
Abala sa paghila ng napako nitong dila, sumugod si Leo. Hawak niya ang isang piraso ng kawayan na nasira mula sa bubong na itinulis ng pagkabasag. Naalala niya ang mga kwento. Ang puso ng aswang ay ang kahinaan nito. Sa lahat ng kanyang lakas, itinarak niya ang matulis na kawayan sa dibdib ng halimaw. Walang tunog. Ang mga pulang mata ng aswang. Ang laki sa gulat. Tumingin ito pababa sa kawayan na nakatarak sa dibdib nito. Pagkatapos ay tumingin ito kay Leo. At sa huling pagkakataon, nakita ni Leo ang mukha ni Tia Elena. Ngunit ngayon, ito'y puno ng pagkagapi at isang sinaunang kalungkutan. Ang katawan nito ay nagsimulang manginig, umuusok, at unti-unting natunaw na parang abo, hanggang sa ang tanging natira na lang ay isang maliit na bunto ng itim na alikabok sa sahig. Katahimikan. Tapos na. Nakahinga ng maluwag si Leo. Tumingin siya kay Elara. Ngumingiti sila sa isa't isa, mga luha ng tagumpay, at ginhawa ang dumadaloy sa kanilang mga pisngi. Ngunit nang akmang lalapit si Leo para yakapin ang kanyang asawa, isang ungol ng sakit ang kumawala mula kay Elara. Napahawak ito sa kanyang tiyan, at nang ibaba niya ang kanyang kamay, nakita ni Leo, sa liwanag ng buwan, ang isang bagay na nagpadurog sa kanyang kaluluwa. Isang maliit na patak ng dugo sa dulo ng itim na sinulid na nakatarak pa rin sa sahig. Ang dulo. Bago ito napako, ay umabot. Ang katahimikan na sumunod sa laban ay mas nakabibingi kaysa sa mga sigaw ng halimaw. Nakatitig lang si Leo sa patak ng dugo sa dulo ng itim na dila, na ngayon ay unti-unti nang natutuyo at nagiging alikabok tulad ng amo nito. Ang kanyang tagumpay, ang kanilang kaligtasan, ay biglang naging abo sa kanyang bibig. Leo, ang boses ni Elara ay isang pakiusap, isang bulong na puno ng sakit na hindi lang pisikal. Dahan-dahan itong napaupo sa sahig, ang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang sinapupunan, na tila sinusubukang protektahan ang isang bagay na maaaring wala na roon. Mabilis na lumapit si Leo, lumuhod sa tabi niya. Mahal ko, ayos ka lang? Dadaling kita sa ospital. Ngunit umiling si Elara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya tumitingin kay Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan, sa isang lugar na tanging siya lang ang nakakakita. Wala na, Leo. Hikbi niya. Ang lamig. Wala na akong maramdaman. Isang pakiramdam ng kabiguan na napakatindi ang dumagan kay Leo. Halos hindi siya makahinga. Ipinaglaban niya. Nanalo sila. Ngunit sa huli, natalo pa rin sila. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na nanatili sa ganoong posisyon. 2 taong basag ang puso sa gitna ng wasak na silid, sa ilalim ng butas na bubong, habang dahan-dahang nagbabago ang kulay ng langit sa labas. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa silid, hindi mainit at puno ng pag-asa, kundi malamig at kulay abo. Kasabay ng liwanag ay ang pagdating ng tulong. Si Aling Sela, kasama ang ilang matatapang na lalaki mula sa baryo, ay pumasok sa bahay. Dala-dala ang mga sulo at itak. Natagpuan nila ang mag-asawa sa gitna ng pagkawasak. Walang nagtanong. Ang mga mata ni Aling Sela ay puno ng habag at pag-unawa. Lumapit siya kay Elara at hinawakan ang kamay nito. Dumating ang doktor ng baryo, isang matandang lalaki na may mabait na mga mata. Inilabas niya ang kanyang lumang stethoscope. Sa katahimikan ng silid,
Ang tanging maririnig ay ang paghinga ng mga tao. Ipinatong ng doktor ang dulo ng stethoscope sa tiyan ni Elara. Nakinig ng matagal. Inilipat ito sa ibang pwesto at nakinig muli. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan siyang umiling. Ang isang maliit na pag-asa na natitira sa puso ni Leo ay tuluyan ng namatay. Isang sigaw na walang tunog ang kumawala sa lalamunan ni Elara. Isang dalisay na pagpapahayag ng sakit ng isang ina na ninakawan ng anak. Niyakap siya ni Leo. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, hinayaan niyang bumagsak ang sarili niyang mga luha. Ipinaliwanag ni Aling Sela ang lahat. Kahit natalo nila ang aswang, nagawa pa rin nitong kumpletuhin ang sumpa. Ang isang patak ng buhay na nakuha nito ay sapat na. Ang utang na dugo ay nabayaran na. Tapos na ang sumpa sa kanilang angkan, ngunit sa isang napakataas na halaga. Makalipas ang ilang linggo, nilisan ni Leo at Elara ang baryo San Ildefonso. Inayos nila ang bahay sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit ang butas sa bubong ng kanilang silid tulugan ay hinayaan nilang manatili roon. Isang paalala, isang peklat. Ang kanilang mga gamit ay nasa likod na ng kanilang sasakyan. Walang nagsasalita habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan sa maalikabok na daan. Hindi na sila muling babalik. Habang papalayo sila, napatingin si Leo sa side mirror ng sasakyan. Sa di kalayuan, sa gilid ng kalsada, nakita niya ang isang anyo. Si Aling Sela, nakatayo, nagmamasid sa kanilang pag-alis. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa tabi nito, naaninag sa sikat ng umaga, ay may isang maliit at malabong anino. Ang anyo ng isang bata. Itinaas nito ang maliit nitong kamay na para bang nagpapaalam. Mabilis na kumurap si Leo. Nang tumingin siyang muli, si Aling Sela na lang ang nandoon. Hinigpitan ni Leo ang hawak sa kamay ni Elara. Nawala ang kanilang anak, ngunit hindi ang kanilang pagmamahal. Sila ay basag, ngunit magkasama. Sila ay nagtagumpay sa isang laban, ngunit habang buhay na dadalhin ang peklat ng digmaan. At habang tinatahak nila ang daan palayo sa baryo, palayo sa bangungot, alam ni Leo na isang bahagi ng kanilang mga kaluluwa ay mananatiling nakakulong doon magpakailanman sa ilalim ng buwan ng antik, kung saan nalaman nila na ang mga kuwento ay totoo at ang mga halimaw ay naglalakad kasama ng mga tao. At dito nagtatapos ang kwento ni Leo at Elara. Mga minamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong taos-pusong pagsama sa madilim at masalimuot na paglalakbay na ito. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay isang mabigat na pasanin, isang pagsilip sa mga anino ng ating kultura, kung saan ang pagmamahal at ang lagim ay magkahawak kamay na sumasayaw. Ngunit sa kabila ng lahat ng takot at pighati, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang sumpa o sa isang halimaw. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-ibig na sinubok ng pinakamatinding kadiliman. Isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi lamang para sa kasalanan ng mga ninuno, kundi para na rin sa sarili. At higit sa lahat, ito ay isang kwento ng pag-asa. Ang pag-asang kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pagsikat ng araw ay laging darating, at kahit na minsan, ang pagsikat na iyon ay tila wala ng kulay, ang mahalaga ay may liwanag pa ring natatanaw sa unahan. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin.
Ano ang inyong naramdaman? Ano ang aral na inyong napulot mula sa mapait na karanasan ni Leo at Elara? Mangyaring ibahagi ninyo ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mga tinig ay mahalaga sa akin. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mag-iingat kayo palagi. Muli, mula sa inyong manunulat na laging nagpapaalala, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ang siyang katotohanan.